threatened me na pag binanggit ko ang pangalan ni Michael Yang, Pulong Duterte, Mans Carpio, and his boss, Bini Antiporda, mamamatay kaagad ako. Saan ba dyan si Paul Gutierrez? Yun. Thank you, Mr. Chairman. Saan po kayo naka-assign ngayon? Nasa gobyerno po ba kayo? Kasi I understand a month ago you were assigned sa kung saang government agency yun? Yes, Mr. Chairman, I was the previous executive director of our Presidential Task Force on Media Security. My services was expired only last September 12, Mr. Chairman. Okay, Mr. Chair. Mr. Recording in Paul Gutierrez, progress. mabuti nandito po kayo, Mr. Paul Gutierrez. Kasi dito sa sinumpang salaysay ni Jimmy Guban, paragraph 18. While I was detained at the Senate, a media personnel who introduced himself as Paul Gutierrez, who worked as staff of Secretary Benny Antiporda, accompanied by a Blue Ribbon Committee staff, came to my room at the Senate where I was detained, and thereafter, wag mong banggitin ang mga pangalan nila Pulong, Michael Yang at Mans. Alam naman namin kung saan ka nakatira, ang pamilya mo. Alam din namin na nasa Makating anak mong lahat. Did you make this threat when Mr. Jimmy Guban was detained at the Senate premises? No, Mr. Chairman. I categorically deny the lies being spread by Mr. Guban in this committee, Mr. Chairman. But you were there during the hearings. Mr. Chairman, at the time I was assigned as a reporter for People's Journal Tonight, my beat is the Senate. That's why I'm always there to cover all the hearings and all the developments in the Senate and also at the Bureau of Customs, Mr. Chairman. Remember, Mr. Paul Gutierrez, that you just took your oath. Yes, Mr. Chairman. So there are two versions of this issue. One person is saying that you went to his room and you made the threat, and you're denying it. No, Mr. Chairman, I'm denying the lies that he told this committee. When this issue was first brought up, when these lies were first propagated by Mr. Guban during the hearing on August 26, I already issued a statement confirming that I indeed went to see him in his detention room in the Senate, but I denied that I made those threats to him, Mr. Chairman. Okay, it's very clear, Mr. Chair. Kaklaruhin lang natin. Kasi kanina, the impression, the perception that you gave this hearing or this committee is that you never went to the room of Mr. Jimmy Guban. Pero ngayon, sinasabi mo, you admit that you went to the room of Jimmy Guban and you went to talk to him. Ngayon, ang tanong ko, Mr. Paul Gutierrez, ano ang pakay mo doon? Bakit mo pinuntahan si Mr. Jimmy Guban sa kwarto doon sa Senado? Well, Mr. Chairman, at that time, let me kindly allow me to put a little context dun po sa pagbisita ko po sa kanya. At that time po, matagal na po siyang nagtetestify sa Senado, at katulad po ng kanyang ginagawa ngayon, marami na naman po siyang palabas. At that time, we're really curious kung talaga ba siya po ay may sakit, kinakapos ang hininga, tumataas ang blood pressure. Yan po ang style ni Mr. Guban noon pa man sa Senado eh. No? Sandali, Mr. Paul Gutierrez, ikaw ba ang doktor ng Senado? Bakit po, sasabihin mo doon na you wanted to see the health condition of Mr. Guban? You told me, or you told this committee earlier, that you were a media personnel when the Senate hearing was being conducted. Tama po. Ngayon, ang tanong ko, answer me in simple terms, Apo. bakit ka
pumunta, anong oras ka pumunta doon sa kwarto ni Jimmy Guban? Hindi ko na po ma-recall nung oras, Mr. Chairman. Hindi, bata ka pa naman, Mr. Paul I- Gutierrez. Do not say lies Hindi, here. hindi po ako nagsisinungaling, Mr. Chairman. I went You in... know, gabi o araw ka pumunta? Araw po yun, araw po Araw. yun. Opo. Mga umaga o hapon? I believe after the hearing po yun, siguro po mga after lunch po siguro. Oh, yun, yan. after the Mas committee hearing. malinaw. Opo. Never tell lies here in the hearing. Kasi we want to ferret out the truth. Opo. Ngayon, pumunta ka, pumasok ka doon sa kwarto ni Jimmy Guban sa Senado, may kasama kang staff ng Senado, ano ang pakay mo doon kay Jimmy Guban? Yun ang tanong. Opo. Gusto ko lamang po at the time unang-unang makita personally kung totoo po ba yung condition niya, maayos po ba ang kanyang kalusugan. Hindi ka naman doktor, Mr. Paul Gutierrez. What? Yun lang ang pakay mo? Hindi po. Para tignan lang kung Hindi po. anong health condition ni At That is a very flimsy excuse. Hindi, Why are you a doctor? Why are you so concerned with the health of Jimmy Guban? Why don't you tell us the truth? What is the real reason why you went to the room of Mr. Jimmy Guban? Nagmaritis You tell this ang committee nabula. because you want to see the health condition of Jimmy Guban? You're not even a personnel of the Senate? O, sabihin mo ang totoo. Tanong ko rin po, unang-una po, sa pagkakatanda ko po, tinanong ko po si Mr. Guban, kumusta ba ang kanyang pakiramdam, at naitanong ko rin po sa kanya, at ito naman po ay napatunayan ng mga sumunod na pangyayari, na ano po ang gagawin niya sakaling siya po ang ilaglag ni Mr. Asierto, ni Colonel Asierto. At sinabi naman po niya na hindi pwede niya lang gawin sa akin yan dahil mas marami akong alam sa kanila. At yan naman po yung napatunayan po. In the end of the day po, ang nilaglag po niya ay si Colonel Asierto. Pero yun pong sinasabi niyang tinakag ni Mr. Asierto, ni Colonel Asierto. At sinabi naman po niya na hindi pwede niya lang gawin sa akin yan dahil mas marami akong alam sa kanila. At yan naman po yung napatunayan po. In the end of the day po, ang nilaglag po niya ay si Colonel Asierto. Pero yun pong sinasabi niyang tinakot ko po siya, Mr. Chairman, on behalf of the people that I don't know personally and who don't know me personally, hindi po nangyari yun, Mr. Chairman. Mr. Paul Gutierrez, Mr. Chair, isalaysay mo nga dito, dahan-dahan mong isalaysay, pagpasok mo doon, hanggang natapos lumabas ka, ano ang pinag-usapan ninyo na Mr. Guban? Ang natatandaan ko Simulan mo sa from the very beginning. Sabi mo, kamusta ang katawan mo, Apo. kamusta ang health mo, o sunod, anong tinanong mo? Tapos nga po, tinanong ko po siya kung anong gagawin niya sakali pong ilaglag nga po siya ni Colonel Asierto. Sabi po niya, hindi po pwede yan kasi mas marami kong alam sa kanila. Tinanong ko rin po siya kung yung pong isang dating opisyal ng National Press Club na palagi po naming nakikita sa hearing, kung yun ba ang kanyang kaibigan na nag-PPR sa kanya, hindi po siya umimik doon sa tanong na yun. Ano pa, Mr. Paul Gutierrez? Yun lang po ang natatandaan ko, Mr. Chairman, sapagkat kung may bahid po ng katotohanan ng sinasabi po ni Mr. Guban, Mr. Chairman, unang-una po, dapat po ako po ay pinagalitan ng chairman ng Blue Ribbon Committee. Dapat din po, nasisigurado ko sapagkat kasama po namin doon ang isang security po ng Senate, nasisigurado ko pong isusumbong po ako ng Senate security sa aking maling ginawang aksyon. At nasisigurado ko rin po, dahil stricto po si Chairman na Dick Gordon ng mga panahon na yon, ay malamang po hindi na po ako nakapag-cover pa ng anumang balita sa Mr. Senado. Chair, Mr. Paul Gutierrez, ikaw ay nagsisunungaling, very clear. Bakit? Kaano-ano mo ba si Jimmy Guban? Why are you so concerned about him na binisitahan mo siya doon in spite na labag doon sa rules ng Senado? Why are you so concerned with Jimmy Guban? may permission- Gaano ba mo siya? Kaibigan mo ba siya? Kamag-anak Hindi po. mo ba siya? Hindi po. Hindi ko nga, nakita ko nga lang po siya sa unang Just nakita ko because po of that, because of your concern, you go to a resource person of the Senate hearing when you know it is not allowed, when you know na labag yun sa rules ng Senado, para lang tignan siya, tapos baka ilaglag siya, yun lang.
I'm Hindi sorry. ka pinapaniwala yan, Mr. Paul I'm sorry, Gutierrez. Mr. Chairman, but hindi po concerned. Maybe po yung pong pagiging curious ng isa pong reporter kung ano ba talaga ang katotohanan po sa sinasabi po nitong Ewan ko, witness Mr. na Chair, ito. kayo ba ay naniniwala na pumunta doon si Mr. Paul Gutierrez dahil lamang curious siya, dahil concerned siya sa health ni Mr. Guban? O kung concerned siya, baka ilaglag? Naniniwala ba kayo doon? Well, for this representation does not believe you. There is a deeper reason, there is a more compelling reason why you went to the room of Mr. Jimmy Guban, and the main reason for that is that you threatened him to keep silent. Sinabihan mo sa kanya na huwag kang magsalita, huwag mong banggitin itong mga tao nito. Alam namin yung pamilya mo, alam namin saan nag-aaral. Yun ang pinuntahan mo doon, Mr. Paul Gutierrez. Hindi po, hindi po. Mr. Jimmy Guban, andyan, kaharap tayong tatlo. Kaharap tayo sa buong Your Honor, yun ho ang pinakamagaling na magsinungaling na reporter. Dahil ano po ang pinakadahilan, bakit niya ako pupuntahan? Sa kwarto ko na hindi nga kami magkakilala. Ni hindi ko siya kaano-ano. Hindi rin ako humihingi ng tulong sa kanya. Wala naman po ako nagpasabi na, Mr. Paul, tulungan niyo nga po ako dahil malakas kayo kay ganito. In fact, Your Honor, hindi ko rin ho kilala si Mr. Bini Antiporda. Sa kanya ko lang din nakilala at nalaman ko rin lang doon na si Bini Antiporda at Michael Yang at siya. Hindi man ho ako nag-i-interest sa National Press Club. That is not my job. Siya na din ang nagsabi. Doon ko lang din po, Your Honor, nalaman na sila ang officers ng National Press Club. Hindi ko po ngayon, kilala, Mr. Chair. Your Honor. Pakisabi mo dito sa komitiba, ano talaga ang sinabi sa iyo ni Mr. Paul Gutierrez? Kasi puro kalokohan yung sinasabi niya eh. Your Honor, he threatened me na pag binanggit ko ang pangalan ni Michael Yang, Pulong Duterte, Mans Carpio, and his boss, Bini Antiporda, mapapabadali, mamamatay kaagad ako, kasama ang pamilya ko, lalo na kung ako, ilipat na kaagad sa Pasay City Jail. So that is their plan. So doon po nila ako terminated. At may kasama po yan, hindi po guard, empleyado ng Blue Ribbon na babae. Kaya nga ako nga po binuksan eh, dahil yun ang kumatok sa pinto. Tiga Blue Ribbon to. Inadmit niyo po, sana admitin niya kung sino rin po yung empleyado na kasama niya. Thank you, Dahil, Mr. Jimmy Guban. Mr. Chair, this representation, mas naniniwala sinasabi ni Mr. Guban. Because yung sinasabi ni Mr. Paul Gutierrez na pumunta doon siya sa kwarto para tignan lang yung kondisyon ng katawan ni or yung health condition at saka concern siya, hindi man nakaano-ano si Jimmy Guban. It's very clear, Mr. Chair, that this person is lying.